Isang low pressure area o LPA ang minomonitor ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. May medium potential itong maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Magandang araw Pilipinas! Ito ang Pilipinas Weather ngayong araw ng Miyerkules, October 1, 2025. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, unahin natin ang pinakamahalagang ulat sa araw na to. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang isang low pressure area o LPA-09G na nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Bakit po mahalaga ito? Dahil ayon sa huling datos, meron na itong medium chance o katamtamang posibilidad na ito ay maging isang tropical depression sa loob lamang ng susunod na 24 oras. Ibig sabihin, posibleng maging opisyal na bagyo ito kung magpapatuloy ang pag-organisa ng ulap at hangin sa paligid ng sistema. Karaniwang nagiging bagyo ang mga ganitong sistema kapag matagal na nananatili sa dagat at patuloy na nadadagdagan ang moisture o singaw mula sa karagatan. Kung maalala ninyo, ilang beses nang nagbunga ng malakas na bagyo ang mga naunang LPA o low pressure area ngayong taon, kaya't mahalagang tutukan ito ng ating mga kababayan. Dahil tuluyan na ngang nakapasok ito sa ating loob ng Philippine Area of Responsibility, ang LPA na ito ay inaasahang maging isang bagyo sa mga susunod na araw na tatawagin naman nating bagyong Paulo. Kung sakali man, ito na ang magiging unang bagyo sa buwan ng Oktubre at ika-16 na bagyo naman ngayong taong 2025. Sa kasalukuyan, patuloy na gumaganda ang sirkulasyon ng hangin at kaulapan ng binabantayang low pressure area habang nasa mainit na karagatan ng Pasipiko. Sa ngayon, pumapalo ang dalang hangin nito na 25 kilometers per hour to 30 kilometers per hour. Kumikilos ang LPA na ito sa westward na inaasahan na papasok sa PAR na naitala naman kahapon ng hapon. Ayon naman sa ipinakita ng ating weather model, posibleng maging bagyo ito sa darating na Huwebes o Biyernes at nagbabantang itong tatama sa Central Luzon at Northern Luzon this coming weekend. Estimated po ito October 4 to October 5. Dahil sa lawak na kondisyon nito, posible pa itong lumakas hanggang typhoon category at magdulot ng masamang panahon pagsapit ng Biyernes, lalo na sa Northern Luzon at Extreme Northern Luzon. Paalala, maaari pa rin itong magbago ang forecast habang hindi pa ganap ang paglakas at paglapit ng sama ng panahon. Kaya patuloy tayong mag-ingat at manatiling updated, sundan ng mga advisory mula sa Pag-asa at sa mga lokal na pamahalaan. At para naman sa ating forecast weather condition ngayong araw, apektado pa rin ng low pressure area o easterlies ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Aurora, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan at Northern Samar. Asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Paalala, may banta ng flash flood at landslide, lalo na kung magtatagal ang buhos ng ulan sa mga bulubundukin at mabababang lugar. Sa natitirang bahagi ng bansa, Visayas at Mindanao kasama ang ibang rehiyon, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan at thunderstorm. Kahit isolated, kapag malakas ang thunderstorm, maaari pa ring magdulot ng biglaang pagbaha. At para sa ating wind and coastal water condition, sa lugar ng Luzon, hangin ay mahina hanggang katamtaman mula southeast hanggang northeast. Ang dagat ay banayad hanggang katamtaman na may alon na 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Sa Visayas naman at Mindanao, hangin din ay mahina hanggang katamtaman mula sa east hanggang southeast. Ang dagat ay banayad hanggang katamtaman na may alon na 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Ibig sabihin, ligtas ang karamihan ng ating karagatan para sa maliliit na bangka at pantalan. Pero lagi mag-ingat lalo na kung may kasabay na malalakas na thunderstorm. Para sa ating mga kababayan na mangingisda, malaya po tayo mga pangisda ngayong araw dahil maayos naman ang ating panahon. Para sa ating temperature and humidity, narito ang extreme temperature at humidity sa nakalipas na 24 oras base sa Metro Manila. Minimum temperature na 24.5 degrees Celsius kaninang alas 6:30 ng umaga at maximum temperature naman na itala kaninang alas 11 ng tanghali, 29.8 degrees Celsius. Kung mapapansin ninyo, mataas ang humidity, ibig sabihin malagkit at maalinsangan ang pakiramdam, pero kasabay nito, mas mataas din ang tsansa ng mga ulap na namumuo na magbubuhos ng ulan. At para sa ating astronomical information, ang araw ay sisikat sa ganap na 5:46 AM at lulubog naman ito sa ganap na 5:46 PM. Para sa nagbabalak mamangka o mangisda, magandang gamitin ang datos na ito upang maiayon ang gawain sa lagay ng panahon. Mga kababayan,
Ang mahalaga ngayon ay bantayan natin ang LPA09G o Low Pressure Area 09G dahil kung ito'y maging isang bagyo, hindi lang ulan ang dala nito kundi posibleng baguhin din ang ihip ng hangin at sitwasyon sa dagat. Katulad ng mga nagdaang taon, halimbawa noong Oktubre 2020, nagsimula din sa pagiging low pressure area o LPA ang bagyong Pipito, ngunit mabilis itong naging isang tropical storm at nagdulot ng malawak na pagbaha sa Luzon. Kaya't ang paalala, huwag maliitin ang mga low pressure area o LPA na pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 91 verse 2, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya ay aking kanlungan at aking kuta, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan. Paalala ito, sa kabila ng unos at sama ng panahon, meron tayong Diyos na ating sandigan at lakas. At yan ang ating kumpletong ulat panahon para sa ngayong araw ng Miyerkules, unang araw ng Oktubre, year 2025. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa Pilipinas Weather Ngayon. Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.